First meal of the day, so samahan niyo ako kumain. Lunch, 3 p.m. Grabe, nanginginig na ako. Kakatapos lang namin mag-work ng client ko. Tinapos ko muna talaga yung pinapagawa niya bago ako kumain. So, meron tayong, mukbang na talaga ito. Meron tayong bangus. Niluto ko lang to sa air fryer. Tapos, chicken, barbecue chicken. Tira ng anak ko kanina, yung dinala ko sa kanyang lunch. Tapos, meron tayong yellow radish, kimchi na homemade na gawa ko. Then, meron din tayong broccoli na merong mushroom and nilagyan ko din ng carrots. Yung broccoli ko, medyo malapit na siyang masira. Kaya niluto ko na. Tapos, meron tayong dalawang kamote. So, yung maliit lang nung kainin ko muna kasi parang marami akong ulam. Sumakit yung ulo ko. Sumakit yung ulo ko doon sa ginagawa ko. Mahirap talaga magtrabaho pag ginagamit yung utak. Charis. Kanina ko pa ito niluto yung mga pagkain. Mga 12 pa lang, luto na. Tapos nag-work kami ng client ko. 3 p.m. ako natapos. Malamig na yung pagkain ko. Pero okay lang. Ninit ko na lang ulit. Itong yellow radish, pang ano ko sana to? Pang himbap, kaya lang. Hindi pa ako nakakagawa. Parang mga 2 buwan na to sa ano. Sa ref. Kakainin ko na, baka masira. Yan lang, electric pan. Inuro ko yung electric fan kasi pumupunta yung buhok sa bibig. Alam kong gutom na ako pero wag naman tayo kumain ng buhok. Cheers. May chichika pala ako. Since nagbubukbang naman tayo, mag-share na lang ako sa inyo. Noong nagsisimula, noong unang panahon, cheers. Nung nag-i-start ako sa freelancing, back in 2018, hindi ako nag-a-apply sa mga job post na mahahaba yung description. I mean, mahaba yung job post. Yung tipong parang akala mo teleserye na. At alam nyo ba, nakikita ko yun dati. Na-observe ko siya. Yung pinakamahabang job post mostly sa onlinejobs.ph. And don't get me wrong guys. Medyo mababa yung offer sa online jobs. Tapos parang feeling ko ang demanding pa ng mga client ko. Ay, nung saan tayo mabash. Pero yun yung napansin ko. Dati kasi, hindi ako basta-basta nag-a-apply or nagsisend ng proposal. Pinipili ko talaga yung a-applyan ko. Ewan ko. Hindi ko alam kung ako lang. Pero minsan parang sa job post pa lang, parang medyo magkakaroon ka ng hint kung demanding ba yung client or hindi. Based doon sa job post niya. Dati, nag-work pa yun yung parang maikli yung proposal mo. Pero ngayon parang hindi na. Matagal na kasi ako hindi nag-a-apply. So, hindi ko sure kung carry pa or kung gumagana pa yung mga ginagawa ko dati. Pero dati, lagi, yung parang call to action mo, di ba? Parang parang lalagay mo dun sa job post na I'm just one call away. Nalagay ko, I'm just one chat away. Kasi ayoko mag-call siya kasi baka mamaya kung hindi ko ma-explain yung sarili ko. Minsan natatawa na lang ako pag naalala ko yung mga ginawa ko dati. Natatawa na lang ako sa mga ginagawa ko kasi nanginginig yung tuhod ko pag may nababasa akong are you available for an interview? Parang magbibigay sila ng Zoom link para sa interview. Hindi na talaga ako nagre-reply pag ganun. Ewan ko ba? Pero buti na lang. Na-hire ako ng walang interview. Halos lahat ng client ko, puro mga chat interview lang. Yung first client ko sa Upwork, in-interview muna ako ng chat. Tapos, in-interview niya ako ng call. Pero, parang mga 1 week after na nabigyan niya ako ng contract. Australian client to. Dapat kasi nung time na mag-i-interviewin niya ako, hindi siya available. So, dahil na hindi siya available, sinendan na niya ako ng contract. Nagulat nga din ako dun na binigyan na niya ako ng contract. Hindi pa naman niya ako in-interview. Pero, nag-in-interview na niya ako sa chat. Kaya yun yung first client ko sa Upwork ng wala interview. After nun, sunod-sunod na yung client ko. Pero yung client ko ngayon, yung long-term client ko, in-interview ako nito ng call. Diba? Ang sarap kumain pag may kausap.
Sana hindi ako naririnig ng mga kapitbahay ko. So, ayun. Kaya sa mga sa mga nagbabalak na pumasok sa freelancing, apply lang kayo ng apply. Huwag niyo akong gayahin kasi malay niyo, yung client na yung job post na hindi niyo sinendan, yun pala yung magiging first client niyo, di ba? Alam niyo, Isip ko nga, sabi ko, ang swerte din ng mga tao malalakas yung loob pagdating sa communication skills. Kaya talaga ngayong, kung gusto nyo pasukin yung freelancing, number 1 talaga yan. Kailangan, kahit hindi kayo fluent or hindi kayo magaling, alam niyo yun, hindi naman kailangan perfect, pero at least marunong kayong makipag-communicate. Kasi, number 1 talaga yan sa freelancing. So, yan talaga yung key, yung key para tumagal kayo ng client, para magkaroon ka ng client, para makuha mo yung first client mo. Kasi pag hindi ka marunong makipag-communicate, hindi mo alam kung paano mo explain yung sarili mo. Paano kung nagkamali ka sa work, tapos hindi mo kaya i-explain yung ganun. Alam niyo yun, nung una medyo nahirapan din ako dun sa long-term client ko. Kasi minsan may mga bagay na hindi kami nakakaintindihan. Pero, nag-uusap naman kami. So, na-resolve naman. Kaya, importante talaga yung communication. Lalo na hindi naman kayo nagkikita personal, di ba? I mean, hindi naman kayo nagkikita in person. Dito nga sa client ko, hindi naman talaga kami nag-video call madalas eh. Parang once or twice pa nga lang kami nagkita ng may video. Yung first parang 3 beses. Yung first interview niya sa akin, tapos yung time na pinakita niya sa akin yung warehouse, at saka yung mga bagong items na ililist namin, yun lang yung nag-call kami na may video. Kaya maganda talaga mag-practice. Practice talaga. Yan yung ginawa ko habang nag-aantay ako magkaroon ng client. Practice lang ako ng practice. At saka panood ng video about interview. Ganun.